1517, nagumpisa si Martin Luther sa pag-question niya sa mga aral ng simbahan. Ito ay sinasabi nagsimula sa pagpapako niya ng kanyang mga kuro-kuro, 95 all in all or yung 95 theses sa simbahan sa Wittenberg. Kinanalaunan, pinatawag siya ni King Charles V, isang Habsburg, ng Holy Roman Empire sa isang diet, ang Diet of Worms, kung saan siya ay nahatulan bilang isang erehe. At kinalalaunan, 1529, sa isa pa uling diet, doon na opisyal na tinawag na protestante ang mga tagasunod ni Martin Luther. So si Martin Luther, siya yung nagpasimula ng mga katahang aral na tinatawag na sola fide at sola scriptura. Kalinsabay ng mga panahong yun, nananakop din si Sultan Suleiman ng Ottoman Empire sa iba't ibang bahagi ng mundo. So yung kasagsagan ng 1500s na yun, lumalaganap ang Protestantismo at lumalaganap din ang Islam. Yung mga panahong yun, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Sa isang bahagi ng dating Aztec Empire, doon sa lugar na tinatawag na Tepeyac, nagpakita ang ina ng tunay na Diyos. At ipinakilala niya ang kanyang sarili sa wikang Nahuatl bilang Cuauhtlazupe, kung tama man yung pronunciation ko, pero ang ibig sabihin nun ay she who crushes the serpent or the one who crushes the serpent. At kinanalaunan kung anong dami man nung mga sinasabi na convert sa Protestantismo at na-convert sa Islam, natapatan ng na-convert pabalik ng simbahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mahal na Birheng Guadalupe. Ang imahe ng mahal na Birheng Guadalupe ito ay dala-dala rin kinanalaunan ng isang admiral sa isang digmaan laban sa Ottoman Empire. Si Admiral, kalimutan ko pangalan niya. Kalinsabay ng digmaang yun sa Ottoman Empire, humiling ang Santo Papa na dasalin ang Santo Rosario at nagwagi ang Holy League o ang samahan ng mga imperyong Katoliko laban sa Ottoman Empire sa isa sa pinakamalaking labang pandagat doon sa Lepanto. Yun lang.